Ay, maganda nga po no, mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ay, salamat doon sa dumadagdag ng subscriber. Pero maatras, mayroon nag-unsubscribe. Bahala na kayo. Gusto ko lang maglibang. Dito tayo, tungkol sa SMMI. Sabi SMMI denies violation over fake news on Romualdez travel expenses. 7 hours ago lang ho ito. At meron ho itong 23,000 views. No? Pakinggan ho natin. Officials of Sunshine Media Network International, or SMNI, defended its right to press freedom before the Committee of Legislative Franchises at the House of Representatives. The panel is looking into the network's possible liability for allegedly spreading false reports about House Speaker Martin Romualdez's foreign trips. On SMNI's Laban Kasama ang Bayan program, a source from Congress supposedly told the hosts Romualdez spent over 1.8 billion pesos on foreign trips. Mahirap kasi sabihan ang court kung anong ang kanyang itanong na question, kung kailan niya itanong. In the same manner, kung may guest sila, hindi naman namin sabihan kung sino ang kanilang iimbitahin. Suplico also says there was a disclaimer that the views expressed on the program doesn't reflect those of the network. Members of the Legislative Franchises Committee say SMNI should make sure its shows are not used to spread disinformation, as required under the law granting the network its franchise. I know it's hard, but that's your responsibility. Otherwise, we will move for the revocation of your franchise if you cannot follow it. May power pala talaga itong Congress na mag-revoke ng franchise, Gaya na nangyari sa ABS-CBN, tuloy. The committee also clarifies, per records, Romualdez only spent around 4 million pesos for his foreign trips from January to October. SMNI hosts Jeffrey K. Eric Celis and former Presidential Communications Undersecretary and known Duterte defender. Kasi itong mukha nito si Eric tsaka ito si Badoy, hindi ko masyado talaga matagal ang tignan, no? Badoy insist they didn't report the information as factual. Celis says he got a text about Romualdez's travel expenses while they were interviewing former Presidential Anti-Corruption Commission head Greco Belgica. Yung tono po ng pag-deliver sa buong konteksto ng programa ay pagtatanong, clarification, because we want to clarify matters of public interest that are so serious, like the information na ibinahagi po sa amin. So wala po kaming conclusion doon. And so they asked him if he has the same information. Quezon Representative David Suarez pounded on Celis to reveal his sources. While Celis refused, it eventually came out one of the sources was from the Senate. May I request that the transcripts of the said hearing be forwarded to the Senate for the Senate to respond, because if this is true, and assuming that tama yung sinasabi ni Ka Eric, may naglalabas ng disinformation laban sa mababang kapulungan. The kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas says SMNI may have violated industry standards as Celis and Badoy are apparently not accredited. It adds all anchors and hosts that Hindi pa pala accredited itong dalawang to. Hindi ko kaya accredited. Tuloy. appear on air of member networks must be accredited. SMNI, known for red tagging government critics, is the same company that aired former President Rodrigo Duterte's interview where he attacked members of the House. During the hearing, the movement against disinformation also told the panel it has several cases against SMNI for violations of the franchise law. Legislative Franchises Committee Marami Chair na palang kasong nakasampa rito sa MMMI na to. Parañaque City Representative Gus Tambunting says he will call for another hearing next week. AC Nichols, CNN. Castro, Deputy Minority Leader. You are now recognized, ma'am. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa ating lahat. I would like to thank the committee for considering our resolutions. Ito pa ho isa. Ang dami yung nangyayari hearing, di ba? Resolutions of Makabayan Bloc, namely Representative Raul Manuel, Representative Arlene Brosas, and myself. In addition to the Mamaya ako magbigay tayo reaksyon. text
of the resolutions, Mr. Chair, may we just put on record the following. First, we filed House Resolution 230 and House Resolution 1428 along with other measures condemning fake news peddling and red tagging of SMNI, which are pending in Fake news peddler eh. Totoo naman sinasabi ni Franz Castro, di ba? Tsaka mga red tagger, di ba? other committees, Mr. Chair. Fully aware that the powers of Congress must never be used to stifle press freedom and free expression. Back in 2020, we voted for the renewal of the franchise of ABS-CBN and vigorously opposed the denial of its franchise driven by personal vendetta of a president's tongue by Sila pala yung humindi nung yung renewal ng prangkisa ng ABS-CBN, di ba? Pero Digong speaking, di sarado. Walang prangkisa. Ha? free press. That is why our resolutions called for accountability of SMNI for its violation Tawa-tawa pa si Kibulog doon nung hindi nabigyan ng prangkisa, di ba? Na ano niya pa si Vice Ganda, di ba? Maraming umiyak no, mamaya na tayo magkwento. of journalistic practices and principles of basic human decency, but only insofar as its accountability under the laws being implemented by the NTC. Our prosecutorial services, the DOJ and the Ombudsman and other agencies of the government. Our proposed legislative measures are in fact part of the greater campaign against disinformation and red tagging, against any use of power and pulpit undermine democratic discourse and the rule of law. It is in that light that we in the Makabayan urge calm and objectivity in these proceedings to bring to light from undisputable evidences the violations of journalistic standard and various laws committed by the SMNI. To the end that we do not cultivate the impression of the people that this House is using its powers to punish an entity given a franchise. There is a free speech, then there is a vile speech. In these deliberations, let us make it so that evidence that SMNI is a purveyor of the latter comes out, and so that the accountability under the law is demonstrated. Be that is may, this representation enumerate the takeaways that we hope for in these proceedings. Number one, Mr. Chair, we hope to stress the wrongness of red tagging and terrorist labeling, which in its essence is disinformation, dissemination. Kung ang isang tao ay nagpapakalat ng chismis, and I quote, si ganito ay ganyan, unquote, pero wala namang patunay na binibigay. Nagpapasapanganib na ito sa reputasyon ng taong binibiktima ng chismis. Di hamak na mas mabigat ang red tagging at terrorist labeling dahil buhay at kaligtasan ang nilalagay sa peligro. Ilang tao na ang nakararanas ng pangre-red tag bago sila naging biktima ng extrajudicial killings, illegal arrest, pagdukot at inkomunikado detention, at iba pang mga human rights violations. This information is false information masquerading as truth or news. These information peddlers, like the SMNI and its red taggers and chismismongerers or rumor mongerers, masquerade as newscasters, journalists, and commentators. Masquerade, sabi niya, nagtapanggap ng mga newscaster, nagmamaskara, pero red tagger sila, no? Mainit ang ulo talaga ni Franz Castro. Number two, through these proceedings, we hope for this committee to secure updates from various agencies and entities like the KBP on the numerous cases that SMNI and its people are facing. Actually, yun ang call ng resolutions namin, Mr. Chair, for NTC to report to Congress kung ano na ang ginagawa sa mga kasong pending sa kanila. Napakarami na to name just one filed by Kadapan, Empeño, and Palabay for airing an interview with convicted kidnapper Palparan without permission from authorities, plus red tagging, plus violation of Fair Election Act and COMELEC Resolution 10730 versus Lenny.
Ang mga kasong ito ay dagdag pa sa mga kasong kinakaharap ng anchors, host, commentaries, paboritong interviewees ng SMNI sa iba't ibang korte at tribunal gaya ng ombudsman. Nais ng biktima, halimbawa Mr. Chair, mga church people, health workers, journalists, human rights defenders, authors and poets, academics, na makita kung kailan mapapanagot ang notorious red taggers and fake news peddlers na sina Badoy Partosa at Jeffrey Celis. Pinangalanan niya, no? Si Badoy, saka si Celes, no? Kaya magandang isama sa investigasyon ng committee ang DOJ, ang National Prosecution Service ng DOJ, Ombudsman, MTRCB at ibang mga ahensya, pati na rin ang KBP at online platforms gaya ng YouTube at Facebook upang mag-report sila ukol sa mga aksyon nila kaugnay sa SMNI at mga tauhan nito. So yun lamang po, Mr. Chair, and I'm reserving my right to ask questions from the resource persons later. Muli, maraming salamat, Mr. Chair. Ito pa ho isa Ito palang SMMI na to, ang buong akala natin, ang pag-aari nito, parating siya sabi, pag-aari ni Kibulog. Hindi pala. SMI official, religious group leader, Kibuloy, doesn't own media network. Pakinggan natin. A media company allied with former President Rodrigo Duterte faces a congressional probe for allegedly spreading lies about the House Speaker's travel expenses. RG Cruz reports. An official of Suarasup Media Corporation of the Philippines, also known as Sunshine Media Suarasup pala to, Suarasup. Hindi ko lang narinig itong ganitong, Suarasup pala may-ari, sabi. Pakinggan natin. Network, or SMNI, denies it is owned by religious group leader Apollo Kipoloy. No? I'm sorry. SMNI is not owned by Pastor Apollo Kibuloy. Does he hold any position there? No? He's not part of the corporate officers. No, he doesn't have any position. Like, he can be like He's just a black timer, Mr. Chair. he's a black timer. He's a black timer of SMNI. We consider him as an honorary He's just a black timer, sabi. Parang extra lang, parang ganun ba yun? Pero honorary member daw yata chairman. Congressman insisted during the probe of the House Committee on Legislative Franchises that SMNI should be held liable for claims that the Office of Speaker Martin Romualdez has 1.8 billion pesos in travel funds. House officials clarified that the actual travel budget is much smaller. These are the staff members of the Speaker who accompanies him to in all his foreign trips. Napanood niyo na ho siguro yan. Malayo ho. 4 million lang ho itong sinasabi nito si Celes 1.6 billion yata ang ginastos daw nito si Speaker Romualdez, no? Ito tanong diyan, no. Meron pang ito merong si Vlogcaster pero hindi ko na tatalakayin, mahaba na po, magkukulang pa tayo. Pero ang pamagat nito, Duterte willing umapir sa hearing sa Kongreso para pakiusapan. Huwag siyang imbestigahan ba? Ganun, no? Parang ganun, no? Haharap si Digong sa Kongreso. Maganda namang humarap siya dahil sobra naman ng dyan. Para malaman kung gaano. Pero matapang akong haharap, Yan ang ating babantayan, mga boss. Kung haharap si Digong sa Kongreso. Kasi isa siya dyan sa mga fake news peddler, di ba? At saka grabe, siya nga nagsasabing yung Kongreso na yan, the most rotten sa ngayon ng gobyerno. Sabi niya, most corrupt. Kung ano sabihin niya dyan. Yung galing ako dyan. Marami siyang sinabi dyan. Tataka nga ako, si Badoy at si Celis ang nandiyan dyan. Dapat pati siya, tanungin saan niya nakuha. Paano mo nasabing most corrupt kami? Dapat ganun Pag di mo tinanong si Digong, parang aminado kang ganun, no? Tsaka itong si Speaker Romualdez, masyadong bugbog dito sa mag-aman to. Parang, ano ba sa palagay niya mga boss? Si Sara naman, hindi naman siya inaano ni Romualdez. Bigla sinabihan ni Sara na tambalos-los. Ito naman tatay niya, yung Kongreso pinakakurap yan. Most rotten. Masyado na akong baboy na baboy. Baboy na baboy. Masyado na kumbaga sa magkakaibigan, binabatok-batukan na lang nitong mag-ama na to ang Speaker of the House.
Di ba mga boss? Oh. Sige, Romualdez. Sige, gusto ko ikaw magpresidente. Ikakampanya kita. Huh? Tsaka si Digong, huwag kayong magbayad ng tax nyo. Ha? COA, sa SMMI niya ho yan, doon sa kanyang istasyon na gipitin ng masa. Gilitin ng masa. Ano ba yun? Gikan ng masa. Ha? May istasyon siya dyan eh. Kung baga sa may tambayan si Digong dyan eh. No? Ito ang tanong. Ang tanong. Si Kalatni na naman ang magulo rito eh. Pag ako nagtatanong, si Kalatni eh. Naiisip ko na kung isasagot na ito eh. Ha? Shout out, Kalatni. Marami yung ginagastos ang Kongreso dyan sa oras at pera dyan ho sa hearing na ginaganap po dyan tungkol ho dito sa kung marirevoke o kung hindi nila i-revoke ang prangkisa nitong SMMI, no? Yun ang tanong. May mangyari kaya dito sa hearing na to, tong SMMI na to, maipasara kaya ng Kongreso? Kanina parang may narinig ako tinatanong si Celis ikaw gusto, handa ka bang mag-sorry? At dito sa Kongreso, sabi siya, abay, okay nga, basta tanong ito. Kasi, fake yung, 1.6 billion ka ng 1.8 yata. Sinasabi mo, gumastos yung Speaker Romualdez hindi naman ganyan, diba? Ito lang ang ginastos, lahat ng rason, di ba, mga boss? Palusutan na yan, di ba? Hindi naman pala sila, na broadcaster, nagpapanggap lang sila, di ba? Di ba, mga boss? Yan ang tanong dyan. Kung kaya, alam nyo, ang SMMI, Digong yan. Tambayan ni Digong nga yan, di ba? Yung kanyang gigikan ng masa, wala naman sa kanyang istasyon na ginigis si Digong, wala naman, maliban dyan sa Kibulog na yan. Hindi naman pala kay Kibulog yan. Black timer lang pala si Kibulog. Sabi ewan ko lang bahala sila, nasabi, di ba? Pero alam natin na may-ari si Kibulog, di ba? Yun ho yan, mga boss. Ako, tansya ko, gera ho yan. Yan sinasabi ni Jaime Marcos na basag ulo. Kung ipasasara yan, para yung pinatahimik si Digong pag pinasara niya yan. Diyan nagtatabay si Digong. Kakakwentuhan niya yung kanyang spiritual advisor na si Kibuloy. Diyan sila nagtatambay. Pag inimpeach nyo si Sara, mapipilitan ako pumasok sa politika. Mag-senador ako o mag-vice president. Palakpak si Kibuloy, tsaka yung mga zombies. Yung mga tagapalakpak ni Kibuloy. Wala nang ganon. Pagka napatanggal ng Kongreso yan. Diyan natin makikita ang siyempre, kung yan, hindi naman iniwala si Digong dyan na hindi alam ni His Excellency ang nangyayari dyan. Diba? Kaya pag napasara yan, ang sisi na naman kay His Excellency. Dahil hindi niya pinigilan ang Kongreso na mag-imbestiga sa mga fake news na yan. Kaya napasara. Check doon ang tumbok niya, mga boss. Tignan nyo. Kay His Excellency na naman ang tama niyan. Pag napasara, di ba? Ang dami si Harry Roque kanina naghihingi na ng kung ano sinasabi na tulungan daw sila, ganito, na huwag mapasara, ganito, the freedom of speech, kung ano pinagsasabi, lahat ng drama, no? Kung ABS-CBN napasara ni Digong, yan lang hindi kaya ipasara ng grupo ni His Excellency,
Di ba? Yan talagang kung titignan mo, napakalayo naman yung SMNI na yan sa ABS-CBN. Mga respetado yung mga doon mga newscaster doon tsaka maraming programa po noon. Malaki hong gulo noon, Pero, what Digong wants, Digong gets. Parang Sara gets, Sara what? What Sara want, what Sara gets, di ba? Ganun. Nasara. Sabi ni Kibuloy, ano ka ngayon, Vice Ganda, kita mo? Sabi mo, pa-stopin ko yung probinsyano, pati yung istasyon ng probinsyano, na-stop, Kaya wag mo akong inaanos. Appointed san ako. Ay, naku mga sir. Ano to na to? Yan lang yan. Yan ang aabangan natin. Kung mapapasara, Kung hindi nga marirenew ang prangkisa, Yan lang yan, kung hindi yan marirenew, at pagpapatuloy na pumagibabaw yan, parang yung Kongreso, walang kakwenta-kwenta. Ginagago na yung Kongreso. Yung speaker, yung speaker ng Kongreso, Speaker Romualdez ang binira, tambaluslos, ganito kurap, yung hinabanghahawakan mong establishmento, yung iyong sangay ng gobyerno, kurap, raten, dami na sinabi. Doon ho sa istasyon ng SMMI, truth doesn't matter. Tapos hindi maipapasara. Ibig sabihin, kasi kung wala si Digong dyan, sarado yan Kaya parang ang kalaban lang nitong Kongreso, si Digong. Ito naman mga seles sila ba kaya walang tigil na kangangakak yan. Bakit yung bossing namin hindi kami inaano ng bossing namin, hindi kami pinapahinto Kayo pa? Di ba? Depender nga nito si Digong niya si Badoy, di ba? Wala mga boss. Yan. Yan, isang kaabang-abang yan. Kung maipapasara kung hindi, sayang pera, sayang oras ng Kongreso sa hearing na yan, no? Maski anong tignan niyo po, siguro nakapanood niyo naman na nagiging hearing sa Kongreso. Talagang ang gagaling nila Franz Castro. Ang gagaling ng mga nagtatanong. At ito namang mga sumasagot, si Celes, puro paikot lang ang sagot. Walang talagang hindi ka tanggap-tanggap, kumbaga, para lumusot. Pero, hintayin na lang natin. Magkulab na po tayo. Yan o, masasabi ko dyan, Pag hindi ho yan napasara, malakas pa ang kamandag ni Digong. Magkulab na po tayo mga boss. Ito yung nyo sa akin sa vlog ko kahapon tungkol ho sa reaksyon ko kay Idol Vlogcaster tungkol kay Pacquiao. Ito yung mga sa akin, comments ko Blessed Wednesday night, Karox, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Buti nga, masarado na yung SMMI. Puro peke naman ang balita dyan. Shame on you, stupid anointed son of a gun. Ikaw ang pinakawalang kwentang hayop na nabubuhay sa mundo. Mainit na naman ang ulo ni Librado Lodovico. Kalat ni Baya, shout out After nung karaoke, butatain mo karaoke. Librado Ludovico ulit Okay ka talaga, Sir Bad. Banatan mo ng husto si disappointed son of a gun para malumpo. God bless po, Sir Bad. Galing si Bad Malahat naman sila Atty. Enzo, galing sila lahat. Si Mab. Stop, sabi ni Kalat ni Baya. Sumagot naman si 3JCO po. Nandiyan si 3JCO nandito.
Sagot niya, in the name of love, before break your heart, it's all over. Napakanta tuloy ako, sabi niya. Sumagot si Kalatni, wow, sarap sa ears ah. Siya to, Jobel Garcia, shout out ah. Engineer Toto Kausing Channel. Oh, shout out, Engineer Toto Kausing Channel ah. Hello, Miss Akira Milus, great day, sabi ni Kalatni ah. User, shout out. Nakakabaliw talaga yan si Kibuloy. Sinasapian ng kulog at kidlat yan. User ulit oh. See the miracles live sa Congress. Ay, wala yatang milagro, user. Walang dumating. Nantay nga ni broadcaster eh. 3J0 ulit oh. Xerox, hindi naman pastor yan si Kibuloy. We should not call him pastor. Nakakasuka ang kanyang ginagawa sa mga bata, sa mga minors. Kaya hindi siya makakatakas sa kaso niya dito sa US. O tignan natin paano pag kinuha nung ano niya, yung nag-appoint sa kanya. Alam mo na kung sino. Alam mo yung God, may God sa ang Panginoon, may talaga may Panginoon ng mabamatitino at may Panginoon ng kademonyohan, di ba? 3J po ulit, tawa-tawa siya. Xerox, si Vlogcaster galing ng arte, pangpamas. Galing talaga, hindi. Yun nga lang, hirap na ng Tagalog eh. Anyway, naintindihan naman natin. Ano ito? Yes. Show ulit oh. Xerox, the tide has turned. Xerox, the tide has turned. Tawa-tawa siya. Yung akala mong wala nang katapusan ang power nila Duterte and company ngayon, aray dito, aray dun ang kanilang nararanasan. Totoo yan. Hindi araw-araw sa kanila Pasko. It is time for them to pay, and to pay big time. According to Harry Roque, malamang sa alamang makakulong si Diggs at Sara sa ICC. Di bale, mag-aabogado naman daw si Harry. Mag-aabogado naman daw si Harry para kila Dutz. Oh, di ba? Itong si Harry Roque, kawawa, dahil sa pera lang yan, kaya nagkaganyan yan. Dati matino naman talaga, oo. Idol ko nga yan eh. Anong nangyari, no? Pera talaga. Moves in a very mysterious way din. Kung God moves in a very mysterious way, so is money. Takin mo yan. Harry Roque, bakit? Maintindihan ko na yung mga may pera, ay yung walang pera, kayang baguhin ng mapera. Pero yung mayroon naman pera, parang yung hipag ko, nabaliw. May pera na, no? Dahil pa rin sa pera, napasok pa rin ang demonyo utak. 3J Show po nito. Tama naman si Vlogcaster. Naging mouthpiece ng Duterte ang SMMI. Yun nga, may goodness, wala na silang ginawa kundi mag-red tag. Puro fake news. Walang substance ang mga show. Kaya dapat nga talagang bawiin ng franchise niyan. Nakakasuka ang may-ari ng istasyon na yan. Hindi naman daw si Kibulog. Ba? 3J Show po nito. Si Vlogcaster, ang tindi din ng imahinasyon. Nakaka-entertain. Starbucks steak, hahatiin ng dagat sa Roas Boulevard. Aba, tawagin na si Kibuloy. Paano nga itong Kibulog na ito kung ano pinagsasabi Takin mo, hawak daw niya lahat ng kaluluwa ng tao kung di ba naman baliw. African Sai, shout out Joe Films, welcome to the club. Joe Films, sabi niya, si Kibuloy ay isang impostor
at manloloko. Hindi ako makapaniwala na ang dami pa ring naniniwala dyan sa appointed son, Kuno. Pare-parehas lang yan, si Nakibuloy at mga galamay niya, puro sila mga sinungaling at manlilinlang ng kapwa. Kung anong puno siyang bunga, dapat yang Kikibuloy ay itapon sa lugar kung saan hindi siya makakapaghasik ng lagim. Salamat po and more power sa inyo, Sir Rox. Salamat, Jopil. Elizabeth Iscario. Ha? Good evening, Sir Rox. Sino ba ang maniniwala dito kay Kibuloy na to? Sa mga siraulo lang at mangmang siguro ang mga member nito na pare-pareho silang mga walang utak. Mabuti pa siguro ipis. Mabuti pa siguro ang ipis sa kanya. Ay, nako. Bakit ganyan ang mga Pinoy na ito? Naniniwala daw sa Son of God ito. Wow, ha? Sa ano ba, Beats? Pwede pa. Elizabeth Iscari na to, galing din to eh. Kasi lahat naman nandito, matitindi sense of humor, totoo. Elizabeth Iscari na naman. Dapat lang na mawala na yung SMMI na yan. At puro tanga at siraulo lang ang mga nanonood dyan. Dapat dyan na lang nila ilagay sa mental hospital ang SMMI. At doon sila nababagay. Diba, Sir Rox? Sinabi mo lang naman kontrahin kita, Elizabeth Iscari, ha? Friend Shervin sa PEDA, shout out, Tia Deli. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Friend Shervin. Magandang buhay po. Ang pagbati, impong basyang team, Tia Deli sa ating pong lahat, mga kalupon sa Rocky Warriors. Mensahe ko po sa topic mo today, Sir Rox, bravo. Palakpakan po na may kasamang sigawan. Para po sa Panginoon ng kulto, si Kibulok, talaga pong karma is real and digital. Sir Rox, hindi na po araw-araw Pasko at piyesta. Revenge in sweet and God really moves in a very mysterious way po. O totoo. Sa mga mapang-api at abusado, palagi pong may katapat na consequences yan. It's only God po who is in control and nobody else. Kaya abangan na lang natin po ang kaabang-abang na gagawin pag milagro ng Panginoon po ng mga kulto. Is it the end or the beginning for them? It's payback time po. Trust, heart po, and truth really matters. Truth really matters po para po sa kanilang inapi at tinapaktapakan lang sa tingin po nila talaga sila na lang ang tunay na Panginoon. Yung sa muli po, abangan po natin ang mga susunod na kabanata para sa mga kulto. Sa inyo pong lahat, di magtataksil at di sasamba kay Kibulok. Sa inyo pong lahat, tunay na nagmamahal. Ito po ang aswangot ninyong Tia Deli. God bless po, Sir Rox. Ingat po palagi. Ingat ka, ikaw ang mag-ingat. Diyan. At yan nga, rayuma ka ng rayuma, mamaya nirayuma ka nga dyan, nakita mo. Yannick Ordobe, shout out Natameme si Ka Eric, fake news pala, ginawa niya, ayun, nasabon sa Congress. Dami palang violation ng SMMI. Booking, hindi pala KBP members ang mga host programa nila. Yun nga, puro kolorum pala itong mga, pag hindi ka membro, kolorum ka, di ba? Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Rox. Mabuhay ang inyong programa. Salamat. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox, at sa inyong may bahay na lagi laming sinasama sa aming mga panalangin sa agaran niyang paggaling. Oh. Sama niyo na rin yung aking hipag na hanggang ngayon nai-exorcist, no? Ay, naku, Gracing Say, ang lapit ng bahay namin, kagagon ko. Raul Villanada ulit, Napuno na si Kibulok. Napuno na ni Kibulok ang salop sa panahon ng pagkalos. Totoo. Ang problema, Gatmabi yung nasa likod ni Kibulok, Duterte. Tignan ninyo kung tignan natin kung kaya nilang ipasara.
Lahat yan. Kung wala si Digong, sarado na yan. Nandyan si Digong. Harapin pangaraw sila sa Kongreso. Tinginan, maganda yan. Kinawa Japan. Atapang Digong, ha. Ladies and Anita ulit, Magaling po din niya si Vlogcaster din. Minsan, nakikinig din po ako sa kanya. Dalas-dalasan mo naman. Magaling talaga rin siya. Danilo Magno, welcome to the club. No? Nakakuhang scapegoat ang COMELEC ni Garcia. Hindi pa naipapaliwanag ni Garcia ang single IP address na ginamit sa 20K na BCM na imposible. Kaya nga, diba? Ladies Anita ulit, Good evening mga sir. Good evening mga sir Rocky Warriors. Stay safe and God bless tayong lahat. God bless, Ladies Anita. Ladies Anita ulit. Sana matanggalan ng prangkisa yung SMMI. Yan ang ating aabangan mga boss, ha? Ladies Anita ulit, Kanina ang hearing ng SMMI. Ano kaya ang resulta po? Ang pinaka-resulta niyan, kung masara o hindi, yun na lang yan, Ladies Anita. Doon natin malalaman ang resulta. Kung hindi masara, wala. Lugi si Juan de la Cruz sa gastos ng Kongreso. Sa imbestiga na yan, di ba? Ladies Anita nga ulit, Sana nga bigyan ng leksyon ng House of Representatives yan si Kibulok. Hindi lang si Kibulok, pati si Digong, di ba? Alaki ulo dyan baka lahat yan, bata nga lahat ni Digong yan, di ba? Tapos paano? Ako, sila Harry Roque, Panelo, puro batang Digong siya puro batang Gongs di ba? Tapos, dyan lahat sila yan ang kanilang kuta, ang kanilang tambayan nila, sa mamay na yan, dyan sila lahat, may kanya silang programa dyan, di ba? Tinginin natin, tinginin. Kung kaya nga ipasara ng Kongreso, Naku, Kongreso, pag hindi nyo na ipasara yan, para nyo lang ginagawang taong bayan, yun ang totoo, di ba? Ladies Anita ulit, Ang SMMI TV station ay puro red tagging at parang pawang kasinungalingan lang lahat sila. Yun nga dyan kaya nga. Kung hindi may pasara, wala. Ladies Anita ulit, fake news talaga naman ang ibinabalita dyan. Samahan ng mga magnanakaw itong mga demonyo. Galit ka na naman. Ladies Anita ulit, Patay sila kay Speaker Martin Romualdez, isa na sa owner na ngayon ng ABS-CBN, mga tabogo, itong SMMI. Yung talaga ulo na. Dami, Ladies Anita ulit, Yan si Kibulok na si rapist, kahit batang babae, hindi pinatawad. Lahat ng mga babae niya sa Kingdom of Jesus ay sa abroad, ibinebenta sa lalaki at may kota pa kung magkano ang dapat nila na iabot sa kanya, bastos. Yung Arlene Stone nga, dating niya, di ba? Nasa Amerika ngayon, lahat sinasabi doon, tignan natin, Maski yung yung si Senior Aguila, yung reincarnation daw ng Santo Niño Bugok, siyang siraulot kalahati rin, Babae rin nasa Amerika din yata, yung nagsasabi kung gaano ka-demonyo yung si Senior Aguila, di ba? Parang yung si Arlene Stone din, Pero hindi ko na siya napapanood, Ladies Anita ulit, Yan si Kibulok, may warrant of arrest sa Amerika, sa FBI, Marilo Pabianak, shout out, Good evening po tayo. Dami ko din pong tawa kay Vlogcaster. Okay din ang sense of humor niya. Bukod sa magaling din siyang magbigay ng opinion. Kung di pa sila natamaan ng fake news, di pa sila kikilos. Ingat po lagi tayo at sa mga Rocky Warriors. Ingat ka din dyan, Pagpagod, pahinga, ganun lang yun. Perden San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Tawa-tawa siya, Ang galing talaga ni Sir Arman Din, Karox. Kabisado ni Arman ang galaw ng mga politiko. Political advisor siya dati. PR. Magkakaalaman kung gaano katatag ang SMMI dyan sa Senado. Cross-examine dyan sila Badoy Eric Celes
at lawyer ng SMMI tungkol sa maling pahayag sa ere sa perang ginastos daw ni Romualdez na 1.8 billion at sa iba pang fake news, red tagging na nakakasira sa isipan ng mga mamamayang Pilipino. Prangkisa ng SMMI, target nila dyan, tulad ng ginawa nila sa ABS-CBN. Yan po ang aking pananaw. Dasal lang po. God bless po. God bless. Perdian San Juan. Basta yan ang hintay natin. Pag nasara, ang aabangan natin yung galit ni Digong. Pag hindi nasara, hindi nila kaya si Digong. Ganun lang kasimple. David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox, sa mga Rocky Warriors. Good evening po sa lahat. Masaya po ang vlog ni Dean Vlogcaster. Sapul na sapul si Pacquiao. Ang tanong ko lang po, sino ba ang Diyos ni Kibulog? Alangan naman po na yung Diyos Ama natin ang punong-puno ng kabutihan. Wala po si Taning ang sinasabi niya na nag-appoint sa kanya. Abe, sino pa? Ikaw naman. Kita mo nga sino bang kaya nga siya kinuha ang spiritual advisor ni Digong di ba? Galit si Digong sa mga pare at saka sa Pope. Mura nga niya yung Diyos kaya kinuha niyang spiritual advisor si Kibulog dahil vibes sila nung nag-appoint kay Kibulog di ba? Hintayin na lang po natin na magkita-kita sila sa lahat doon sa kaharian ng mga appointed kay Kibuloy. Magsama-sama sila nila Digong, Yoke, Tuko at iba pa. Sumasamba kay Pacquiao. Hindi, yung iba dyan ginagago. Kaya kunyari lang iba dyan, naniniwala sila dyan. Alam nilang baliw, lang naman. Julito Rubilo, shout out. Good PM po, Brother Rox. Bakit wala na si Marcoleta sa hearing pangitan na lumabag ang SMMI sa Code of Ethics? Masigasig siya sa ABS-CBN tapos si Harry Potter Roque nanawagan sa media practitioner at sa taong bayan anumang kulay natutulan ang pagsara ng pangkisa ng SMMI. Diyan nga natin makikita kung yan sila Harry Roque, wala yan. Digong speaking yan. Pag nasara yan, sabihin ni Digong, winalang bahala nyo ko hintay natin yung balik. Sigurado may balik Julito Rubilos, sabi niya, good PM, Brother Rox. Bakit? Nabasa ko na to. Sumagot si Jane L. Ay, oo nga, Marcoleta, pasok. Wala nga, ba't wala si Marcoleta? Ito. Ramon Valencia, shout out. Good morning night, bossing. Ayos si Vlogcaster, komedyante, bossing. Pinapakinggan ko rin yan. Magaling yan. Ramon Valencia ulit. Kumusta na lang sa lahat? Sa mga Rox Warriors and good health sa commander mo. Salamat. Akira Milo, shout out. Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang 2, sabi niya, Jane L ulit, Si Rox, iba si Diggs Akala niya, kahit di na siya presidente, may power pa rin siya dahil sa China. Hindi niya mapaniwalaan na lumilipas din ang power. Akala niya, como sinuhulan niya ang militar, susunod sa kanya sa lahat ng oras. Susunod lang sila habang presidente ka. Once you're out, the next president is their boss. Hindi niya alam yan. Ikaw naman, nag-English ka naman. Hindi alam ni Digong niya sinasabi mo, Ang alam ni Digong, siya ang boss. At dito patutunayan, Jane L, Pag napasara nila yan, hindi na si Digong ang boss. Pag hindi na napasara, si Digong pa ang boss. Jane L, niwala ka, Kasi lahat na ng anggulo para ipasara yan, Nandyan na. Binira na yung Kongreso. Pinagtulungan pa nung magama si Speaker Romualdez, tambalos-los, makurap, lahat na, di ba?
Parang sinasabi ni si Eric Celes kurap yang Speaker of the House na yan, 1.8 billion ang ginastos sa pag-travel. Okay na ako dyan. Kaya pag hindi na ipasara, sayang pera ng taong bayan doon sa hearing sa Kongreso. Jane L. ulit. Si Rox, out ang smart magic, stay smartmatic, pero yung papalit Marcos pa rin ang ipapanalo unless talagang seryoso ang oposisyon na bantayan at examine ng husto ang botohan. Si Rox, parang this 2028 election is going to be different, lalo na kung kakandidato si Dilima. Maski sino kumandidato dyan, kailangan bantayan yung boto ng taong bayan. Kung kagaya lang din nung nakaraang eleksyon na sila rin lang nakabantay, kanila lahat nung nakaraang eleksyon paano nanalo posisyon? Nga, Jane, kanila referee, kanila scorer, kanilang home court, kanila lahat maski foul na wala pag yung oposisyon naman hindi pa nga napapaul siya sabi na nung kabila pag natalo kami dyan, dinaya nyo kami. Ganun di ba? Yung sasabi nung nakaraang eleksyon Pag natalo si Marcos, nadaya yan, lalabas ang tao, sigurado. Subukan ninyo, mandaya. Kaya hindi pa nag-uumpisa ang laro Mandaraya na sabi nila sa oposisyon Ganon sila kabigat magsaywar Ba? Labas pa si Dico. Subukan ninyo, gusto ko bago ako baba. Makakita na malinis sa eleksyon. Subukan nyo mandaya. Pauli ko sa'yo sa pulis. Kanila na lahat po talaga. Ay nako. Dan watching po. Good morning po, sabi ni Akira. Sumagot si Al Olalia. Mega shout out, Ma'am Akira. Stay safe dyan. Al Olalia ulit Pinapanood ko ang hearing sa Senado. Ang prangkisa ng SMI ay namumuro ng ma-revoke. May hearing pa yata sa Tuesday. Isa itong magandang move para kahit paano ay matutunan maturuan sila ng leksyon sa masamang dulot ng fake news. Magandang araw si Rox, Broken Warrior. Stay safe. God bless. God bless, Al Olalia. Kaya nga hinintay natin pag hindi nila ipasara ng Kongreso, yan ay anak ng kamote. Sayang pera. Sayang oras. Ari shout out Marami at sunod-sunod ang karma sa parte ng mga Duterte at mga disipulos nito. Ang pinakabago ay ang pag-imbestiga ng Kamara sa SMMI at peace talk ni BBM sa NDF, National Democratic Front, na malamang dago kay Digong. Kung titingnan baga, ay malaking tulong ito sa ating mamamayan dahil kahit papaano ay nawala ng ibang lintinik sa atin. Pero kung ating iisipin kung bakit nangyayari ito, para sa akin, ang lahat ng ito ay politika lamang. Totoo yan. Nililinis lamang nila ang daan papunta sa 2028 para walang balakid ang pagtakbo ni Speaker sa pagkapangulo. Ngunit huwag siyang kampante. Maaring plano ito ng ating Diyos sa langit para maglagay siya ng mabuting ulo at mga pinuno ng bayan Pilipinas. At sana mangyari ito sa katauhan ni Dilima, Lenny at Risa o iba mang mabuti at matatakutin sa batas ng Diyos at batas ng tao. Di naman masama ang panalangin, mabuhay tayong lahat. Hindi naman masama ang pananalangin, mabuhay tayong lahat. Jane L ulit Tawa-tawa si Jane L Magaling na to Magaling na tong plan ko na to Si Miss Tuesday. Tawa-tawa siya. Si Rox, I watched Vlogcaster but regarding the SMI sa Congress. Akala ko ba atapang-atao sila sa SMI, ha? Sabi ka di nila billion daw ang gastos ni Romualdez, 35 million lang pala. Tawa ako ng tawa kay Bad. Totoo, ako rin Christian Cheng, shout out.
Emans Caloonanak, shout out sa inyo ha. Adorasyon Timaranan, Mirna Regulado, shout out mga boss. Oh, wala itang comment. May comment ba si Friend Amy? Shout out, Amy Bingson. Dolor Garcia, Belinda Magtagob, shout out sa inyo dyan, mga boss. December 1 na. Oh, ilang araw na lang, Pasko na. Baka naman mayroon kayo dyan, mga mas si Mister, sa totoo lang ha. Kung merong sobrang blessing magpapasko naman ako sa inyo ha, mga boss. Medyo maraming gastos yung sobra lang ha, mga boss. Magandang hapon po mga boss. God bless.